And as of today, TikTok is back. Ito ang bungad ni US President-elect Donald Trump sa kanyang pre-inauguration rally kanina sa Capital One Arena. Ipinagmalaki ni Trump ang kanyang plano na bigyan ng mas mahabang oras ang social media platform sa kabila ng bagong batas na nagbabawal sa operasyon nito sa Amerika. Ayon kay Trump, maglalabas siya ng executive order para pahintulutan ang muling operasyon ng TikTok habang nagaganap ang negosasyon para sa isang joint venture kung saan magkakaroon umano ang US ng 50% ownership ng platform. If you do approve, they're worth like $1 trillion. They're worth some crazy number. So I said, I'll approve, but let the United States of America own 50% of TikTok. I'm approving on behalf of the United States. So they'll have a partner, the United States, and they'll have a lot of bidders, and the United States will do what we call a joint venture. Ito ay nangyari isang araw matapos ang pagbabalik ng TikTok nitong linggo ng hapon kung saan sinalubong ang mga American user ng mensaheng as a result of President Trump's efforts, TikTok is back in the US. Bagaman marami ang natuwa, may mga eksperto na patuloy na nagtatanong sa legalidad ng plano ni Trump, lalo na't hindi pa malinaw kung papayag ang Chinese parent company ng TikTok na ByteDance sa panukalang joint venture. Bukod dito, maaaring magdulot ito ng issue sa First Amendment, lalo na kung magiging bahagi ang US government sa content moderation. Sa ngayon, hindi pa rin maaaring ma-download ang app sa Google Play Store at Apple App Store sa Estados Unidos. Abangan ang susunod na kasunduan sa pagitan ng TikTok at ng Amerika sa social media pages ng News 5.